Isang magandang hapon sa inyong lahat from Finland, mga ka-Gigi! Hello mga ka-Gigi, good afternoon! So, sobrang lamig. Negative or minus 18 degrees Celsius. Papakita ko sa inyo. Papasok na ako sa work. Ito, puno na ng snow ang paligid. Kung makikita nyo, ganyan na ang ating view. Kamusta kayong lahat mga ka-Gigi? Sana okay kayo. Yan, so alam niyo naman na talagang malamig na dito ngayon sa Finland. Kaya ito yung binili ko palang gloves. Bumili ako ng gloves mga ka-Gigi. So galing ako dito kay Laking kasi hinatid ko si Ziki dahil siya magbabantay dahil meron akong work. So panggabi ako ngayon sa work mga ka-Gigi. Ang pasok ko is 3 p.m. hanggang 10:30 ng gabi. Yan. So, madulas mga ka-Gigi, kaya mabagal lang yung lakad ko. Umaalis talaga ako ng maaga para hindi ako magmamadali. Kasi pagka nagmamadali ka, pwede kang madulas. At syempre ayaw natin yun. Ayaw natin ma-injured. Parang naglalakad sa loob na freezer. So mga ka-Gigi, yung bus darating mga 8 minutes pa. Yan, so papakita ko muna sa inyo, fit check. Fit check. Fit check yarn. Naririnig niyo ako kasi may mic ako. Nakakabit yung mic natin mga ka-Gigi. So, dala ko yung tumbler ko. Ito yung tumbler ko sa work. Yan, ito yung ginagamit ko parate sa work. So, nauwi ko siya nung nakaraan. Kaya ngayon, dadalhin ko ulit. Pero usually, iniiwan ko to dun. Ito, tumbler. Yan. Tapos, ito yung gloves natin. Gloves. Sobrang niya mga ka-Gigi. Sobrang warm niya. Kaya sobrang okay. Kasi hindi ako nagsisi sa binili ko. Tapos yung boots ko ganito siya mga ka-Gigi. Yan. Tapos ko sa loob. Wool socks. Tapos yung pants ko nga yung para siyang merong fleece sa loob. Kaya maganda. Tapos itong jacket ko, ito yung binili namin nila King sa Jumbo. Yung nag-mall tayo last time. Kung hindi nyo pa napapanood yung vlog na yun, panoorin nyo. Yan. So, binili ako ni King ng 2 winter jackets kasi yung winter jacket ko is na siya mga ka-Gigi, luma na, kaya binili niya ako, gift niya sa akin. Thank you so much. Yan, sa mga nagsasabing palabas lang namin lahat to at hindi kami naghiwalay, bahala kayo sa buhay nyo. Wala na akong dapat patunayan sa inyo, basta sinabi ko na hiwalay kami at kailangan namin mag-isip-isip. Sa mga nakakaintindi, sa mga rumirespeto ng desisyon namin, thank you all so much mga ka-Gigi. Yan. So, waiting lang tayo sa bus. Pag mga ka-Gigi, pag sobrang lamig, nakakahingal pag nagsasalita. Kaya, kung mapapansin nyo, parang hingal ako. Kasi ang lamig, tas nakakaubo. Makati siya sa lalamunan sa sobrang lamig. Kaya, yun. So, yun. Mga ka-Gigi, update ko kayo ulit mamaya. Yan. Hi mga ka-Gigi, ngayon naglalakad na ako papunta dun sa train station. So nagbus ako dun sa bus stop. From the bus stop, 2 stops. Tapos maglalakad tayo papunta sa train station. Tapos sa train station, 2 stops lang, 3 stops lang mga ka-Gigi. Ay, 2 stops. Nandun na tayo sa airport. Kasi, alam nyo naman, doon tayo nagtatrabaho sa airport. Kaya yun, yan yung view dito. Yan. So,
Kung makikita nyo, ayan na yung train station mga ka-Gigi. Yan. So yung mga, meron rin ako mga kasabay na bumaba sila. Magte-train rin sila malamang. Yan. So, parang hingal na hingal ako. Pasensya na kayo mga ka-Gigi. Mahirap mag-vlog. Naninigas yung kamay ko. Kasi makapal yung gloves ko. Syempre hindi ko kailangan ko tanggalin para ma-on ko yung camera. Pero syempre mga ka-Gigi, para sa inyo. Basta para sa inyo mga ka-Gigi, dahil special kayong lahat sa akin. Kaya kahit malamig, go lang. Vlog lang tayo. Yan. So, sakay muna tayo ng train. Tingnan natin kung ilang minutes yung iintay natin. Suot ko muna yung gloves. So, tingnan natin kung ilang minutes. 5 minutes mga ka-Gigi. 5 minutes iintayin natin. Tutulo na yung sipon ko. Ito, hindi yan mga ka-Gigi kasi pakera ba yan. Sasakay natin Lento Asima or airport. Lento Asima and finish. Ito kasi pakera ba yan mga ka-Gigi, hindi yan. So, hintayin natin yung isa pa. Pero ang ginagawa ko, nauupo muna ako dito. Yan, meron dito upuan. Upo muna tayo. Hingal. Ito naman mga ka-Gigi, yan namang train na yan, dito sa kabila pa Helsinki or pa city yan. Ito, yung part na yan. Tapos ito, tong part naman na to is pa airport. Yan, kaya dito tayo mag-iintay. Pero kung pupunta ka ng city, ito sasakyan mo, Helsinki. Yan. Sobrang lamig mga ka-Gigi. So yan mga ka-Gigi, sobrang lamig. Tumutulo na yung sipon ko. Madami-daming tao mga ka-Gigi. So mga ka-Gigi, nandito na tayo sa airport. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang airport ng Finland. Sobrang ganda dito. Yan. Helsinki Airport. Yung Helsinki, capital ng Finland mga ka-Gigi. Yan yung mga elevator kung nagmamadali ka. Ito naman yung escalator. Wow. Kita nyo yun? Ganda, diba? So, yan mga ka-Gigi, nandito na tayo. Hindi lang isa to. Meron pang isa. Alawat ka nung di nakikita. Naiinis ako dito sa camera mga ka-Gigi kasi sobrang ano siya, gimbal kasi to, DJI. So hindi ko alam paano siya itataas or minsan ibababa. Ayan, pero sa likod ko may malaking screen. Yan, ang ganda 'di ba? Sobrang ganda ng airport dito sa Finland. Punta muna tayo dito sa pinaka-airport kasi maaga-aga pa naman ako mga ka-Gigi, kaya meron pa tayong time gumala. Gagala ko muna kayo sa loob para mapakita ko sa inyo yung airport.
Okay. Ito yung pinaka-airport, mga ka-Gigi. Yan. Doon sa taas yung mga gates dito para mga shops, restaurants. Ito yung mga restaurant sa kanan. Yan. Punta muna tayo dito sa normal. Doon sa parang Watsons nila dito. Kasi meron akong kailangan bilhin at tignan. Tignan nyo mga ka-Gigi, ang ganda oh. May mga plants. Pasok muna tayo dito. Ito mga ka-Gigi, sino sa inyo nakakaalam nito? Sobrang ganda nito. Ano siya, aloe vera. 99%. Maganda siya, nilalagay siya sa mukha mga ka-Gigi. Pero wala akong ganto. Pero nabasa ko lang na maganda siya. So, pero hindi tayo bibili yan kasi hindi naman natin gaano kailangan yun. Wala yan sa budget. Alam nyo na, tipid-tipid tayo. Yan. Mga ka-Gigi, mahilig ako sa scented candles. Ito. Fresh linen. Bango. Wow, parang masarap to. Oh. Matcha chocolates, the strawberry. Pero hindi tayo bibili niyan. Hindi yan yung pinunta natin dito. Hindi tayo bibili ng mga unnecessary things. Nox. Unnecessary yarn. Tumitingin ako yung para dito naman mga ka-Gigi, mga naka-sale. Ayan o. Ito, mga naka-sale siya. Kung makikita nyo, ito para meron siyang makeup set. Ano na lang, 15 euros. Mahal pa rin Tapos ito, 6 euros na lang. Yan, 6 euros na lang. Ano ba to? Lip mask. Yan. Tapos meron sila yung mga iba't ibang klaseng mga anik-anik na mga makeup. Tapos ito naman, Hydra Protect Garnier. Yan. So, for €90. Tapos, wala mga ka-Gigi. Sobrang dami dito. Ito, face cosmetic sponge, 75 cents. Euros. Yun. So, yan mga ka-Gigi. Ang daming kung anik-anik dito sa normal. Kumbaga sa atin dyan, sino sa inyo nakakaalam? Syempre, pag pumunta ka ng Watsons, titingin-tingin ka lang. Pero ang ending, ang dami mo nabili. Titingin ako ng shoe spray. Yan, kailangan ko kasi sa work. Yan, so usually, dito ako tumitingin ng shoe spray. Ito yan siya, yan sa baba. Pero parang wala nung binibili ko. Kaya ako bibilin dito mga ka-Gigi kasi kailangan ko to. Yan, pero mukhang wala dun yung hinahanap natin. So mga ka-Gigi, andito tayo ngayon sa Watsons. Joke, sa normal. Yan. So, tatanggalin na natin yung jacket kasi nasa loob na tayo ng airport. So, medyo nakasakal yung jacket natin Yan, so tinanggal ko na rin yung gloves. Oh my God, mga ka-Gigi, tingnan nyo. Meron sila ditong Dubai style chocolate dark. Pero hindi ako makain ng dark. Hindi ako makain ng dark chocolate mga ka-Gigi. Napapaitan ako. Pero, favorite ko yung Dubai chocolate style. Yung pistachio. Hindi ako bibili niyan kasi hindi ko yan gusto. Ayun mga ka-Gigi. Ang dami mabibili dito sa normal. Marami. Hi mga ka-Gigi. So, nandito tayo ngayon sa lobby. Sa isang lobby
na malapit dun sa pinapag-workan ko kasi maaga pa tayo. So, gusto ko muna kayo makausap. Gusto ko muna makipagkwentuhan sa inyo kasi marami pa naman tayong time. Kasi pumasok nga ako na maaga since yung malapit lang yung old apartment namin nila King dati kung saan yung airport, kaya mabilis lang ako nakakarating dahil 2 stops lang mga ka-Gigi. Gusto ko lang rin sa inyo i-share na alam niyo yun, parang nag-look back lang ako. Alam niyo yun, grabe kasi 'di ba? Alam niyo naman kung ano yung mga pinagdaanan ko noong 2025. Yun nga. So nawala nga yung daddy ko early 2025, tapos yung bago matapos yung taon 2025 naghiwalay naman kami ni King. So hindi lang yun mga ka-Gigi, marami pa akong mga pinagdaanan na hindi sinasarili ko lang, lahat sinasarili ko lang, as in ako lang talaga lahat humarap doon. Syempre wala naman ibang haharap doon kundi ako kasi problema ko yun. So ang natutunan ko nung 2025 ay maging strong, maging matapang, naharapin yung mga pagsubok ng ako lang mag-isa mga ka-Gigi. Kaya sobrang proud ako sa sarili ko dahil talagang kinaya ko lahat yun. So kung nagtataka kayo kung ano yung tinutukoy ko, isa dun yung merong nanira sa akin, merong mga taong naninira sa akin dito sa Finland. So meron kumakalat, yung naghiwalay kami ni King, diba? Ang daming kumalat na mga chismis, na mga fake news, na kung ano-ano na tungkol sa akin. Tapos ang ending mga ka-Gigi, pinag-uusapan ako ng mga Pinoy, ng mga ibang Pinoy dito sa Finland. So ako yung topic nila na meron nagsabi na kawawa daw ako kasi usap-usapan daw ako ng mga Pilipino dito sa Finland na kung ano-anong mga masasamang balita tungkol sa akin. Isipin nyo yun mga ka-Gigi, sinarili ko lang lahat yun. Meron ako isang taong akala ko kaibigan ko na kababayan natin na kung ano-anong sinasabi niya doon sa kabilang restaurant kung saan nagtatrabaho yung mga ibang Pilipino na tungkol sa akin, na kung ano-ano, as in ang dami ko naririnig mga ka-Gigi, hindi lang siya. Ultimo yung mga ibang tao na hindi ko akalain na alam mo yun, na magkakalat ng kung ano-ano sa akin. Sila pa yung nangunguna sa chismis na tungkol sa akin at hiwalay na kami ni Ken, ganon. Dumating ako sa point mga ka-Gigi na alam nyo, simula nun tahimik lang ako. Wala kayo narinig sa akin, hindi ako nagsalita kahit anong chismis, kahit anong fake news, wala silang narinig sa akin, as in tahimik lang ako. Pero hanggang sa dumating sa point na talagang sumobra na, umabot ako sa point na humingi na ako ng tulong, which is nag-ask ako ng legal advice yan sa isang lawyer na kung anong kaso na pwede ko isampa laban sa mga taong naninira sa akin. Kasi mga ka-Gigi, paninirang puri yun eh. Sinisira nila yung reputasyon ko, sinisira nila yung pangalan ko. So ngayon, defamation, yan. So kung alam niyo yung defamation, marami pa yun mga ka-Gigi, hindi lang defamation. Okay mga ka-Gigi. So, ang defamation is the action of damaging the good reputation of someone, slander, or libel. So yun. Tapos, sinearch ko kung pwede nga ba mag-file ng case, kung pwede ba mag-file ng defamation case sa Finland. Tapos, ang lumabas ay, yes, you can file for defamation in Finland as it's a criminal offense under the Finnish Criminal Code, often handled by filing a police report for actions like spreading false offensive statements online, which can lead to fines or imprisonment with civil damages possible alongside criminal charges. You'll need to gather evidence like screenshots and potentially involve a lawyer to navigate the process, which involves proving falsity and harm and often occurs within 6 months of the act.
pwede ako magsampa ng kaso laban sa mga taong ito. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, marami sila. So, anong nakukuha nila? Alam ko kasi baka mapanood nila to eh. So, gusto ko lang sabihin, anong nakukuha mo, anong nakukuha nyo sa paninira nyo sa akin? Sumaya ba kayo? Pinagtawanan nyo ba ako? Yumaman ba kayo? Kinayaman nyo ba yon yung paninira nyo sa akin? Kung ikinasaya nyo ba yon? Kasi, alam nyo, hindi ko makakalimutan yun dahil sobrang down na down ako, depressed ako sa mga pinagdadaanan ko. Tapos maririnig ko pa kung ano-anong mga masasamang balita tungkol sa akin. Syempre mga ka-GG, ayoko na ipagtanggol yung sarili ko, hindi na eh. Sabi ko sa kaibigan ko, sabi ko nga kay Jomar, si Jomar mga ka-GG, mabuting kaibigan ko siya. Kasamahan ko siya dito sa hotel, sa work. Siya pinagsasabihan ko ng lahat. Sabi ko nga kay Jomar, hindi ako magsasalita, tatahimik lang ako. Pero once na napuno ako, talagang idedemanda ko sila, magfa-file ako ng case. So malaman natin mga ka-GG kasi meron ako mga ebidensya. Marami akong ebidensya mga ka-GG. Kaya abangan nyo yun dun sa mga nagkakalat sa akin ng mga fake news. Sige lang, naniniwala ko sa karma na balang araw makakarma kayo sa ginagawa nyo. Si Lord na bahala sa inyo. God bless you na lang. Pero intayin nyo yung karma at intayin nyo kung magfa-file ako ng case kasi pinag-aaralan ko pa mabuti mga ka-GG. Ang nakakalungkot pa nga doon mga ka-GG ay, alam nyo yung pinaka nakakalungkot doon? Kababayan pa natin yung mga yun na nagkakalat ng mga kung ano-ano tungkol sa akin. Isipin mo yun, kababayan mo, na magkakalat ng kung ano-ano tungkol sa kababayan niya. 'Di ba? Parang, kaya ako, mga ka-GG, hindi ako basta-basta nagtitiwala sa mga kababayan natin dito. Pasensya na, ayoko maka-offend, pero hindi ako nakikipagkaibigan basta-basta sa mga kung kani-kanino, sa mga kababayan. Kasi mas nakaka-trauma eh. Mas okay pa yung mga ibang lahi, mas totoo pa silang kaibigan. Pipili lang yung mga totoong kaibigan ko dito na Pilipino. Iilan lang bilang ko sa kamay ko mga ka-GG. Hindi na ako magtitiwala sa kahit kanino kasi talagang sila pa yung hihila sa'yo pababa. Nakakalungkot lang kasi alam mo yun na anong ginawa ko sa kanilang masama para ganituhin nila ako. Parang wala lang, pinagchichismisan lang nila ako. Masaya sila mang chismis na ibang buhay ng tao. Alam niyo yun? Siguro ganun nga talaga ganun yung mga mentality ng Pinoy, no? Masaya sila mag-chismis ng kung ano-ano. Alam ko mapapanood nila to. Alam ko, sigurado ako. Dahil, ganun sila ka chismoso at chismosa. Alam ko matatamaan sila dito sa vlog ko na to. Well, God bless sa inyo. Hintayin nyo kung anong gagawin ko next. So mga ka-GG, sabi ko nga, hindi ko para ipagtanggol yung sarili ko. Kung yun yung tingin sa akin, bahala kayo sa buhay nyo, bahala sila sa buhay nila. Pero talagang minsan napupuno ka rin, bilang tao lang ako. Alam nyo yun, kasi minsan sumusobra na talaga yung mga taong ganon. So dapat talaga, tingin ko para maturuan ng mga leksyon, tong mga taong ganyan, yung mga ganon yung ugali. Kailangan talaga may gawin kang action. Kasi gagawin rin nila yun sa iba. Well, actually, for sure, ginagawa rin nila yun sa iba na pinagpepiestahan nila yung buhay ng may buhay. Kasi nakakalungkot lang dahil may mga ganong tao, lalo na yung mga taong yun, hindi ko ina-expect na sila pa pala yung magkakalat ng mga masasamang balita tungkol sa akin. At mga kasinungalingan, lahat yun. As in, walang tumama, mga ka-GG. Dahil fake news nga eh, di ba? So, wala man lang silang na-i-chismis na tama. Alam mo yun, lahat yun talagang natatawa lang ako nung una eh. Pero nung mga huli, sumobra na. Kaya, nag-ask na ako ng legal advice sa isang lawyer. Tapos, kinumpronta ko yung isang tao na yun, na sabi ko, kala ko totoo siyang kaibigan. Kala ko, pagkaharap ko siya, sobrang bait niya. Nag-offer pa siya sa akin na kung kailangan ko ng tulong nung maglilipat ako, tawagan ko lang daw siya, tutulungan niya ako maglipat. Tapos yung pala, kung ano-anong sinasabi niya pag nakatalikod ako, grabe, backstabber. Sobrang
hindi ko pa siya, alam niyo yun, ayokong mag-hold ng ayokong magtanim ng sama ng loob. Pero lahat yung 2026, i-let go ko na ngayon 2026, yung mga grudges na yun, yung mga hinanakit na yun, yung mga sama ng loob ko na yun. Kasi, bagong taon na. Pero, hindi ako papayag na gaganon-ganonin lang nila ako. Kaya, gusto ko matuto sila sa mga bagay-bagay sa mga pinagagagawa nila mga ka-Gigi. So ngayon, dahil medyo napahaba na yung ating kwentuhan, papasok na ako mga ka-Gigi. Magbibihis na ako dun sa changing room. Bababa lang ako ng 2 floor, tapos magbibihis na ako. Pero kasi alam nyo na ayoko mag-vlog dito dyan sa work. Ayoko mag-vlog kasi bawal. Mamaya pag nakita nila na may vlog ako dito, baka mamaya tanggalin ako sa work. Kaya sumusunod na lang ako mga ka-Gigi sa mga rules. Yun. So, sana maintindihan nyo. Pero mamaya babalikan ko kayo, i-update ko kayo kung meron man ako makukuhang or kasama ako sa dumaan. Mamaya mga ka-Gigi, i-vlog ko kung meron man ako makukuha o mafi-film mamaya sa work mga ka-Gigi. So, okay, see you later mga ka-Gigi. So mga ka-Gigi, hello. Ito, pauwi na ako. Tingnan nyo naman kung gaano kakakapal yung snow. Ayan lumulubog yung pa ako. Ang lakas ng snow ata kanina. Hindi ko nakita, syempre nasa hotel ako. Tingnan nyo yung sapatos ko. Punong-puno ng snow. Grabe. Tignan nyo. Sobrang kapal. Okay.